mga resibong nakalap ngayong hapon. Gusto mo ba ng trabaho? Kikita raw agad ng 5,000 sa loob lang ng 2 hanggang 3 oras. Too good to be true. Paano kung ang alok na trabaho mauuwi sa pangahalay at kalaunan pampablackmail? Gawin mo na. Panakot ng lalaki kapag hindi sumunod sa gusto niya, ipakakalat ang kanilang sex video. Ang pag-aksyon ng resibo mamaya na! Inuman sa isang resto bar na awi sa umbagan, ang pisikalan umabot pa sa kalsada. Asabukin kita! Ano ang ginagawa niya? Sige! Bukas! Uulang langit at ito. Ang ugat daw ng away ng grupo, ambagan? Sabi ko binayaran namin. Pera? Tapos yung namin. Ang biktima, nabagok ang ulo sa semento at kinailangang tumuhan sa ospital. Mabuhay pa kaya ang biktima? Susunod, ang mga biktima, buong tapang na ikinuwento sa resibo. Ang bangungot na sinapit nila sa kamay ng lalaking nagngangalang John Cedric Mejia. Ano po ang nagtulak sa inyo para lumapit sa amin dito sa resibo? Pumunta po kami dito para po mas nyo pabilis mahuli si John Cedric. Abangan mamaya, masayang inuman ng isang grupo na uwi sa bugbugan dahil sa ambagan. Daling nyo na sa ospital yan, boy. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ano bang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hilaing at problema, kakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Ang modus ng isang lalaki, alokin ng iba't ibang babae online ng extra income. Oras na mag-meet up na ang dalawa. Dito na magsisimula ang iba pang panloloko ng lalaki bukod sa pagkuha ng sex video para raw ipakita sa interesadong kliyente. Ninanakawan pa nito ng cellphone ng biktima. Aba kuya, apakasama naman po yata ninyo. August 20, 2025, lumapit sa resibo ang isang babae na itatago namin sa pangalang Olivia. Kwento niya, June 2025 nang makatanggap siya ng job offer online mula sa isang lalaking nagpakilalang Arnel. Nag-chat po siya sa pinsan ko. Nag-offer po siya na kung gusto daw po ng pinsan kong mag-escort bilang guest assisting po. Hindi naman po pwede yung pinsan ko kaya ako na lang po ang chinat niya. Nag-offer sa akin ng 10K. Dahil hindi raw sapat ang kinikita bilang factory worker, napilitan si Olivia na tanggapin ang offer. Sabi naman niya, baka naman kaya mo mag-overnight. Sabi ko, paano pong overnight? Mag-a-assist lang naman po. Ibubok na kita, wait mo yung agent doon. Pagdating sa napagkasundo ang hotel, dito niya nakilala ang ahente na si Arnel. Ang kliyente raw nila sa gabing iyon ay isang 50-year-old na seaman. Pero bago makaharap ang customer, si Arnel bigla na lang daw may pinagagawa kay Olivia na nagpataas ng kanyang kilay. Sabi niya, wait ka lang dyan, titignan ko lang yung kausap ko na seaman. Sabi niya, gumawa na daw po ako ng mga video. Na ako lang daw po mag-isa, yung nilalaro ko daw po yung sarili ko. At nang makita raw ng ahente ang video, aba, approve daw ito. Pero hindi dito nagtatapos ang pang-uuto ni Arnel kay Olivia. Si Arnel nag-offer ng dagdag TF kapalit daw ng pakipagtalik ni Olivia sa kanya. Nang nag-alinlangan si Olivia, dito na raw siya pinagsamantalakan ni Arnel. Gawin mo na. Ilang beses niya po akong pinilit noon. 2 beses po na binidyo kami 2 po. Pinilit niya ako, umiti ka. Hindi kakalat ko yung video mo. Susunod, ang pagpa-blackmail at pakikipag-eyeball ni Arnel sa biktima. Mauuwi na nga ba sa You Are Under Arrest? Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Lalaki na bagok ang ulo ng suntukin ng lalaking kainuman. Ang ugat daw ng gulo,
Singilan sa ambagan? Mabuhay pa kaya ang biktima? Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Biktimang lumapit sa resibo para ireklamo ang isang ahente na gumahasa umano sa kanya. Ninakawan pa raw siya ng cellphone matapos siyang pagsamantalakan. Pagkatapos ko gumamit ng CR, lumabas po ako, wala na po yung cellphone ko. Si Arnel, nawala na rin daw na parang bula. Nagtanong po ako dun sa supervisor ng apartel. Hindi daw nila napansin yung tao na yun na lumabas. Sinubukan ni Olivia na kontakin ang nakausap niya sa Facebook na siyang nag-alok ng racket. Dito na niya nalaman na nahack din pala ang account na ito. Nagpatulong po ako sa pinsan ko. Total siya rin naman po kasi nag-offer sa akin. Pinanap po ng pinsan ko yung account. Inasyon niya na nahack daw po yun. Kaya dun din po ako ng lumo. Parang milagsakan ng langit at lupa. Natunto ng resibo ang may-ari ng Facebook account na ginamit umano ni Arnel para makausap si Olivia. Ang FB na ginamit para makontak siya galing sa ninakaw na cellphone sa naunang biktima. Itatago namin siya sa pangalang Isabel na nagtatrabaho bilang massage therapist. Nakilala ko siya as Arnel D. Lovero sa Facebook account ko. Nag-add siya and then kinonfirm ko po. Tapos nag-chat po siya nun. Tapos nire-replyan ko naman po yung parang kamusta ka, ganun po. Doon na po nag-start yung panloloko niya ulit na baka gusto mo may papakilala ko sa'yo. Kaibigan ko to, doktor. Dahil kailangan din ang pera ni Isabel, tinanggap niya ang alok ng suspect. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita siya kay Arnel na nagpakilalang ahente. Pahiram na lang ng cellphone mo. I-wallpaper mo na lang yung picture mo. Lagyan mo na lang ng password. Una niya pong hiram ng phone ko. Pinapasok niya po ako sa loob ng pero hindi po ako pumasok. And then nagtatago po ako sa may gilid. Nakita niya po ako. Tapos nilapitan niya ako. Ang sabi niya sa akin, "Oh, eto na nga yung cellphone mo. Wala ka talagang tiwala." Nabalik niya na po. Kinuha niya po ulit sa akin. Sabi niya, nandiyan na, nakita ko na yung auto ni Doc. Pero ang ipinangakong kliyente, drawing din daw at nang hiramin ni Arnel ang cellphone ni Isabel, biglang naman daw itong nawala. Diyan ka lang, nakita ko na. Kinawayan na ako. And then binigay ko na po yung phone ko. Wala na po siya. Nag-type ako ng 10 minutes, wala na po. Noong araw din iyon, napasok na raw ni Arnel ang account ni Isabel at sinimula nang mag-alok ng sideline sa kanyang contacts, kabilang na ang pinsan ni Olivia. Dahil sa labis na takot, nagpasya si Isabel na tumigil muna sa pag-aaral. Nai-stress ako noon kasi palaging nahack yung Facebook ko tapos may nakukuha. Nag-stop po ako kasi baka malaman ng school ko. Kasi alam niya po yung school ko eh. Nakita niya po dun sa Facebook ko eh. August 24, 2025, inilapit na ng resibo sa Northern Police District ang reklamo ni na Olivia. September 11, 2025, ikinasa na ng Northern Police District Special Operations Unit ang entrapment operation. Si Arnel, lume-level up na sa panloloko. Hinihingian na niya si Isabel ng pera para ibalik ang cellphone. Ano sinabi sa'yo? Nung hindi po siya ng pera sa akin. Magkano hinihingi? 5,000. Yan yung 5,000. Pero papunta na ba siya? Wala pa po siyang sinasabi. Kaya nasabi niya na papunta sa kanila. Ito ang ginamit ng mga operatiba na pagkakataon para ma-entrap si Arnel. Kanyang mga biktima, nilalakawan niya na, ginagahasan niya pa. Pagkatapos, pinipictura niya. Tapos, pinapag-blackmail niya to sa kanyang mga biktima. Okay na ba? Yeah. Clear? Yes, sir. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? Nang makumpirmang naghihintay na sa meet-up location ng suspect, pumoste na ang mga operatiba sa labas ng apartel kasama ang resibo. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwala. Nang iabot ni Isabel ang marked money. Surprise, Arnel! Kapalit ng iyong 5,000 pesos, you are under arrest! Na-arrest ko namin sa Rabbit Store, si ma'am. Para sa kamaling katawanan ko. Nang kapkapan, bukod sa mga cellphone na hawak niya, nakuhanan din si Arnel ng hindi lisensyadong baril. Ikaw ba may dokumento ka ba sa lisensyado ba ang dali ng baril?
Nang maaresto, dinala na si Arnel sa detention facility ng Northern Police District Special Operations Unit. Dito na napag-alaman ng mga otoridad ng kanyang tunay na pangalan na John Cedric Mejia. Napakagaling niya yung cellphone. Kahit wala siyang kausap, kaya niyang paringin at sasabihin niya, boss, mimit niya kasi sa hotel eh. Tapos nagre-ring yung cellphone, boss, gusto mo makita yung katawan? O sabi ni boss, 10K daw. Ano ka na, 10K ka, magubad ka. Siyempre ayaw nung babae. Sasabihin niya, akin na cellphone mo. So binibidyo niya. Ngayon, to the point, may mga pagagawa siya. Tapos hanggang sa maghuhubad na rin siya, iti-take advantage siya ng babae. Ang pinakamasakit, kukunin niya yung cellphone, itatakbo niya. Tapos, kukontakin niya, tatakutin niya ulit na pag hindi ka nagbigay ng pera, magiging i-upload ko yun sa social media. Ayon sa Northern Police District Special Operations Unit, nakaharap na pala si Mejia noon sa patong-patong na kaso. Siya ay dating ex-convict na rin. Na-charge na siya before sa Manila, offenses ng 2 rape, tapos violation ng cybercrime law natin, rape threats at estafa. However, yung mga charges against him na iba, na-dismiss. Nang subukan ng resibo na makausap si Mejia, ang magaling mambudol na suspect. No comment now! Sir, no comment lang muna po muna ako, sir. Sa korte na lang po, sir. Nakakarap siya sa kasong robbery extortion in relation to RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. September 14, 2025, 3 araw matapos madakip si Mejia, nagsampa na rin si Olivia ng kasong rape sa Quezon City Prosecutor's Office. Kung mapatunayang nagkasala, nakakarap si John Cedric Mejia sa 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong. Ang kanyang mga biktima na nag-alinlangan noon magsumbong dahil sa takot, makahihinga na raw ng maluwag ngayon at umaasang papanig sa kanila ang katarungan. Isang grupo ang masayang nagiinuman, maya-maya lamang nagkaumbagan dahil lang sa isyu ng ambagan. Ang masaklap pa nito, ang pambubugbog, nauwi pa sa isang malagim na trahedya. Gabi ng September 1, masayang nagiinuman ang isang grupo. Sweldo day daw ang araw na ito, kaya naman nagkayayaan ang magkaibigan na sina Dexter Espedido Tino, hindi niya tunay na pangalan, at kanilang mga kakilalang sina Russell at Ivan. Sa mga CCTV footage na ito, makikita pa silang nagtatawanan at nagkakantahan. Wala naman po kaming napansin, 3 lang po sila nung dumating. Paglipat po sa number 6, masaya naman po sila nagiinuman, wala naman po silang pinagkakatalunan. Bandang 2:30 ng madaling araw, natapos na ang happy-happy ng grupo. Pero nang magbayad at lumabas na ng resto bar, dito na sumiklab ang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko na po alam yung pinag-uusapan nila kasi nandiyan na po sa labas. Tapos nakita na namin, nagtutulakan na po sila, kaya sabi namin parang nag-aaway. Lumabas na po ako, gusto ko po silang awatin. Kaso nalaki po talaga nila. Yung nagkakasuntukan na po, lumayo na po ako. Sa CCTV footage, maririnig ang ugat ng kanilang pinagtatalunan. Sabi ko, binayaran namin. Pera? Tapos yung namin. Nakausap ng resibo ang kaibigan ni Dexter na si Tino. Para raw sa kanyang kaligtasan, hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa kanya, nagpanting daw ang tenga ng kasama nilang si Ivan nang sinisingil na ito ng kanyang ambag sa ginastos sa resto bar. Kailan mo ba ako? Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Paglabas po namin, bigla pong nagmaoy si Ivan. Ang maoy po is gusto mong gumawa ng away o gulo. Sige! Bukas! Hindi ako natin! Uulit namin na Kinausap ko po yung kasama ko, si Russell, na sabi ko, 500 na yung binigay ko doon. Tapos sabi niya, ako din 500 eh. Doon parang nagtintig yung tenga ni Ivan. Parang narinig niya na wala siyang ambag. Sabi ko, binayaran namin. Pera? Tapos yung namin. Tapos sabi niya sa akin, anong problema mo sa akin, ngayon mo ko subukan. Tapos bigla niyang binaling yung maoy niya kay Dexter. Dagdag ng isa pa nilang kasama na si Russell, si Ivan daw ang naunang maghamon ng away. Tunog ako din, siyempre po gaganti yun. Tsaka napagitna po ako dalawa. Doon na po ako tinatamaan ng mga suntok nila. Naisipan ko din medyo dumistansya na. Naanon din po ako, pati ngayon may bukol pa ako.
sa pag-iikot ng resibo para makakalap pa ng mga ebidensya. Nakakuha kami ng ilang pang mga CCTV footage sa paligid ng resto bar. Sa mga video, makikita kung paano dinuro-duro at tinutulak ni Ivan si Dexter. Nang ipapanood ng ina ni Dexter ang CCTV video na unang beses nilang makikita, hindi na niya napigilan ang kanyang mga emosyon. Ayop ka. Oh, na tong demonyo na to. Oh, hindi pa lasing si kuya mo eh. Hindi pa nga eh, no? Nagsasalita ba dyan si kuya eh? Tapos sabi ni kuya, lasing ka lang. Tapos sabi Lasing ni, nga. tapos sabi na itong ano, ng Ivan, sige bukas di ako lasing. Si kuya Binantaan mo. niya pa. Sa gitna ng video, mag-alas 3 ng madaling araw, sinimula ng bugbugin ni Ivan si Dexter. Nagtulungan, ma'am. Hinayaan lang nila mabugbog yung anak ko, ma'am. Ito ang mga kuha ng CCTV mula sa ibang anggulo na nakuha ng resibo kung saan malinaw na nakunan ang sinapit ng biktima. Mapapansin dito, umatras po ang biktima matapos ang suntok ng suspect. Sa kanyang pag-atras, bigla po siyang bumagsak ng malakas at pumalo ang ulo. Mula noon, hindi na siya kumilos. Suntok ba o aksidente? Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Dexter Espedido? Sa isang cellphone video na ibinahagi ng isang testigo, makikita si Dexter na nakabulagta at hindi na gumagalaw. Dalhin nyo na sa ospital yan, boy. Hindi na po namin alam kung paano nila sinakay sa trike. Kung diniretso ba nila o binugbog pa ulit nila. Ayon kay Tino, hindi raw totoo na hinayaan lang niya ang kaibigan. Habang sinusubukan daw niyang dalhin na sa ospital si Dexter, bigla na lang daw bumatche si Ivan. Nilapitan ko po yung kaibigan ko. Parang nawala na po siya ng malay. Tumawag na po kami ng tricycle. Si Ivan po sumakay na ng jeep papuntang south. Alas 3 ng madaling araw, isinugod na ni na Charles at Russell si Dexter sa isang medical clinic. Nahanap ng resibo ang tricycle driver na nakatig sa grupo. Paglapit ko po, sinampa ko po sa tricycle. Pagsampa po namin, dalhin mo na lang sa Alabang Med. Doon mo na lang dalhin para malapit lang. Pero nang malamang kailangang may maiwan na isang bantay, dito na raw umatras ang dalawa. Sabi po ng nurse na pwede po may maiwan pong isa. Ang sabi po sa akin ng isang lalaki, kuya, baka ikaw na lang pwedeng bantayan yan. Ang sabi ko, hindi po pwede kasi gagarahin na po ako eh. Madaling araw na. Ayon sa payag na inilabas ng Alabang Medical Center, hindi na raw tumutugon si Dexter nang dalhin sa kanila. Agad din nilang napansin ang head trauma, kaya't ipinayo raw nila na ilipat siya sa isang tertiary hospital na may neurosurgeon. Hindi raw kasi nila kayang tugunan ang ganitong klase ng kaso. At dahil wala raw gustong maiwan sa clinic para mapasuri si Dexter, 10 minuto bago mag-alas 4 ng umaga, nakuhanan ang dalawa na bitbit ang walang malay na si Dexter papasok ng isang motel. Ayon sa kapatid ni Dexter, dito na siya iniwan ng duguan at hindi na halos gumagalaw. Makalipas ang higit 5 oras, iniradyo na raw ng motel sa barangay ang lalaking natutulog sa kanilang lobby. Responde daw sa motel. Nilasing daw nun. Nang respondihan ng barangay, dito palang naisugod si Dexter sa ospital ng Muntinlupa. Nakita nila na yung tao is parang tulog, yung parang usual na lasing, and then gumagalaw, nagkakamot. Mga past 7 po yun. Past 9, tumawag ulit yung motel. Dinala na po ng rescue at ng motel staff sa Osmond. Kinaumagahan ng September 2, nakatanggap ng tawag ang ina ni Dexter na si Josephine. Ibinalita ng ospital ng Muntinlupa na ang kanyang anak, kritikal at nag-aagaw buhay. Kamay niya, binigpit talaga niyang kamay ko nga. Minipisil niya yung kamay ko. Kung sige, laban na. Nanay, alam mo ba yung anak mo? Kung nangyayari? May dugo na po ang kanyang utak, sabi niya. Tapos yung dibdib niya po, nagbibili na po siya, lumalabas na po sa bungangan yung sobrang daming dugo. Ang bangungot na nararanasan ni Josephine tuluyan ang naging isang masamang balita bandang alas 10 ng gabi. Ang anak niyang si Dexter Espinido tuluyan ng binawian ng buhay. Kasi sakit talaga. Gusto ko po mabigyan ng ano po, sa siya yung anak ko, wow. Ayon sa death certificate ni Dexter, brain herniation syndrome ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa doktor, ang pagkabagok ni Dexter daw ang dahilan nito. Kung malaki yung bleed ng pagkabagok na yun, naiipit yung ibang parts ng brain niya, nagkakos ng herniation na tinatawag. No? Kung hindi natin siya maaagapan, no, yung ibang parts ng brain natin na responsible for, halimbawa, paghinga, pwede siya maapektuhan na pwedeng ikamatay ng pasyente.
Habang nakaburol ang kanyang labi, hindi tumigil ang kanyang nangungulilang kapatid na aksyonan ng sinapit ni Dexter. September 6, pumunta ng Muntinlupa PNP ang dalawa sa mga huling nakasama ng biktima. Gabi ng September 1, sina Tino at Russell. Pinalis mo yung Ivan. Ano, di ka ano doon? Ikaw yung tropa ka niya, di ba? Kaibigan mo siya. Anong gagawin mo sa kaibigan mo? Kanya ka bang kaibigan? Ano ginawa ko? Tinakbo ko ng hospital. Tinakbo ko. Anong ginagawa ng kuya ko sa tumakbo na mag-isa? Ang ikinagagalit ni Yahweh, imbis na dalhin sa ospital, iniwan pa raw ng dalawa si Dexter sa isang motel. Pero, katwiran naman ni Tino, pinagpahinga lang daw muna nila si Dexter. Ba't kailangan i-check-in kuya ko? Kasi doon ko gusto pagpahinga-hinga. Nag-respond sa akin, tas sumuka. Lasing kasi uminom. Kaya nga dinala sa ospital kasi nakita. Ba't nilabas sa ospital? Wala mababantay kami. Di ba? Hindi niyo binantayan. Ano ang concern mo din sa kuya ko? Wala namang mangyayaring ganun kung walang nanakit. Ang main point doon, mayroong nanakit. Nakawala kaya nasuntok talaga. Ito na nga yung maawat doon. Oh. Ang laki kasi ni Ivan. Sa gitna ng kanilang pagharap sa police station, ang pangalan ni Ivan ang paulit-ulit na binabanggit ni Tino na itinuturong kailangang managot para sa nangyari dahil siya ang nakitang huling sumuntok. Kasama ang barangay police ng barangay poblasyon, sinubukan ng resibo na hanapin si Ivan para makuha ang kanyang panig. Ivan, wala na yan, pre. Saan umupan? Pero pagdating sa bahay ni Ivan, ayon sa caretaker ng paupahan at mga kapitbahay, nakakandado raw ang bahay na inuupahan at wala na rito ang buong pamilya nito. Wala na yan dito. Hindi na nauwi rito? Wala na dito. Parang ngayon nga tayo umalis kahapon eh. Ang Muntinlupa PNP naman, determinadong sapakan ng kaso si Ivan na kitang-kita sa mga CCTV na makailang beses sumuntok kay Dexter. Tutulungan namin sila hanggang sa makuha natin ang lahat ng sapat na ebidensya, maisampa ito sa prosecutor's office at tanggapin nila para maging kaso at umakyat sa korte. Para naman po, although namatay na ang ating biktima, makuha pa rin niya ang hustisya. September 9, sinamakan ng resibo ang kaibigan ng biktima na si Yahweh sa prosecutor's office. Nagsampa na sila ng kasong homicide laban kay Ivan kung sakaling mahuli at mapatunayang nagkasala. Nakakarap siya sa 12 hanggang 20 taong pagkakakulong. Naipasa na po namin yung kaso at nakapagpanumpa na po ako sa piskal. Sobrang laki po talaga ng tulong ng resibo, ma'am. Mula po nung umpisa na wala kaming kaalam-alam, kayo po yung sumama sa amin na puntahan po yung mga pinangyarihan ng lugar, yung pwedeng makausap and lahat ng CCTV nakuha. Sobrang laking tulong po. Nagpapasalamat po ako sa GMA, sa resibo. Maraming salamat po mula sa pamilya ko. Mga kapuso, narito po ang inyong lingkod sa Bogo City sa Cebu. Ang itinuturing na epicentro ng lindol noong September 30. Hanggang ngayon, kailangan pa rin ng mga kababayan natin dito ng tubig, pagkain, damit at iba pang pangunahing mga pangangailangan. Sa sinumang nais na magparating ng tulong, bukas po ang inyong Resibo Action Center sa GMA Kapuso Building. Sama-sama nating tuwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang bayatraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang Resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.